Samantala, nagbabala naman ng LTFRB sa Uber at Grab kaugnay pa rin po ng labis na pagsipa ng kanilang pasahe o yung tinatawag na price surge. May nakarating po kasing reklamo sa ahensya na umabot ito sa 28,000 piso. Balitang hatid ni Salima Refran. Dahil sa matinding traffic ngayong holiday season, patok na patok ang mga transport network services tulad ng Grab at Uber. Pero dahil sa dami ng mga pasahero, nagkakaroon ng ilang insidente ng nakakalulang price surge o pagtaas sa pasahe. Nakatanggap ang LTFRB ng mga reklamo na umaabot daw ang mga price surge ng hanggang 28,000 pesos. Kaya naman, nagbabala ang LTFRB sa Uber at Grab na huwag magsamantala ngayong holiday season. Huwag raw gawing dahilan ang holiday rush at traffic para sa di makatwirang pagtataas ng pasahe. Ang Uber nagsabing maglalagay ng cap o limitasyon sa kanilang mga price surge. Magiging epektibo ito hanggang January 15, 2017. Pero wala namang binanggit kung hanggang magkano ang limit na ito. Ang Grab nagsabi na rin na maglalagay ng cap sa kanilang pasahe hanggang January 30, 2017. Handa rin daw ang Grab na mag-refund ng mga pasahe oras na mapatunayang maling rate ito base sa system error. Nagpaalala din itong i-double check muna ang mga booking page bago mag-book ng ride. Mayroon naman daw kasing tinatawag na rate upfront ang mga TNS kung saan nakikita ng mga pasahero ang presyo ng pamasahe at nananatili itong fix sa kabuuan ng biyahe. Gayunman, hindi rin sinabi ng Grab kung magkano ang cap na sinasabi nila. Sinabi naman ng Uber na ang pagkakaroon ng mga price surge ay dahil sa pagsususpinde ng LTFRB sa mga application para sa TNS. Mas malaki na raw ang demand ng publiko kaysa sa dami ng mga sasakyan ng Uber. Isang panukala naman ang inihain sa Kamara, ang House Bill No. 4669 o No Price Surge Act para mabigyan ng proteksyon ng mga pasahero laban sa mataas sa pasahe sa mga TNS. Ang mga pasahero kinatuwa ang balitang price cap sa mga TNS. Siguro much better lagyan ng limit para hindi sumasagad sa mas mataas na na charge sa mga sumasakay sa mga Uber or Grab. So okay naman kasi na mas babaan nga nila yung yung rate nila para kasi mas maraming gumagamit ng mga ganun ngayon eh. Kung i-regulate nila, mas maganda para makontrol natin yung katulad yung mga nangabuso sa mga drivers. Salima Refran, GMA News.